Naku po, Trillanes, kabahan na dito po mga kababayan. Dahil retired General Esperon, naku po, dinalaw or hinarap ang mga ex-marine na nagtratrabaho noon kay Saldico. Naku po, tila ba'y nagbigay ng suporta itong si Sir Esperon mga kababayan ha? Sa kanilang ipinaglalaban sa ngayon? Naku po, Trilliling, ay Mr. Trillanes. Nako. Mabubuhayan na naman ang loob dito yung ating mga matatapang na Marines mga babayan, no? Dahil mandakin mo, may isang dating nagserbisyo sa sambayanang Pilipino na handang sumuporta or nakasuporta sa kanila, sa kanilang ipinaglalaban kabayan. Di po ba? Di eto, panoorin natin. Hindi ka nag-force again? Pero nag-retire ka. Yes, sir. Ikaw, nag-awal ka ba? Yes, sir. Ilang araw? Ang tikas pa rin mga kababayan, no? Ang tikas pa rin. Naman, sir. Madali na, sir. Kung ganun naman tayo, may awal-awal, hindi kayo pinatawan. Hindi na, sir. Eh, yan na yung order. Eh. Pero gusto mo pa sanang bumalik. Yes, sir. Yung time. Anong unit mo? Philippine Marine, sir. Saan nga? Saan dati? Pasensya na kayo, ha? Yes, sir. Saan unit ka? 11 battalion, sir. 11 saan? Yung time niyo, sir, sa Sambuanga. Sambuanga. Saan doon? Dun sa ano, sir? Anong rango mo niya? 5-8, sir. Pwede. Ikaw. Yung BLT na dyan. Saan? Tawi-tawi, sir. Saan doon? Anong rango mo na? Private, sir. Anong kaso mo? Deserter, sir. Deserter o ul? Deserter, sir. 90 days, sir. Anong rango mo? 8 battalion, sir. Saan? Sa Pumarsudo, sir. Sulod? Ay, sir. Sulod. Anong rango mo na? Private, sir. Anong oras ka na? Anong year? Ano yan, sir? 2021? Bago lang, ikaw. 2001, sir. Classmate mo kayo? Hindi, sir. Sir. Binlag to sa M27 sa Palimbang. Limbag? Yes, sir. Anong rango mo naman? Corporal, sir. Anong kaso? Administrative. Admin. Yes, sir. Okay. Wopan, sir. Oo ba? NGLT po, sir, sa Cotabato, sir. Bago. Yes, sir. Cotabato City. Ano ba tayo doon? Hindi, sir, eh. Sasamahan pa ako dito. Ito, siyang sumusuntok sa akin ng gusto ko. Pag nagkamali ako, siyang sumusuntok sa akin. Di ba ito na yun? Sir, yes. At least, kalimot. Ito na. Ako kakalimutan ko yung pagkawal na niya, pero yung pagsabi niya ng totoo, makabawi kayo. Kasi talagang Marines pa rin kayo. Kaya maniwala na tinatakbo kayo. Yes, sir. Yes, sir. Ang gusto lang natin, ma-investiga kayo, kaya yung pinapakita natin. Pinapakita natin kung anong na-observahan, di ba? Masama ba magsabi ng, halimbawa, pinagpatrolya kita, pag nag-report ka sa akin, anong gagawin ko? Kung ako yung platoon commander mo, Maniniwala ko, sir, sa maniniwala ako o tanungin ko yung iba. Yes. Ganun lang yun. Kaya patunayan natin. Salamat sa pagbigbig ninyo. Buwa! Sige, pasensya na kayo ha. Salamat, sir. Salamat sa pagpunta. Last press ko natin, may nagsabi na personally nag-deliver doon sa Ilocos. Nandito ba yun? Yes, sir. Pwede Ibang klase mga kababayan, di ba? Retired General Esperon. Nagpakita ng suporta kabayan. Isang saludo naman dyan mga kabayan. Last press ko natin, may nagsabi na personally nag-deliver doon sa Ilocos. Nandito ba yun? Yes, sir. Pwede ikwento natin ngayon, guys? Sir? Sir, at pa pang yung nangyari, sir, nagsabi si boss kung gagaling kami sa Ilocos. Yung para po kay living ko. So, nag-ready siya ng 5 maleta. Then, sinakay po dito sa King Air. Diyan po sa Denver. Kasama ko po si Kong Saldi paghatid sa Ilocos.
So nasa affidavit to, sir, I'm sure meron kayong supportive evidence regarding sa ano na to. Yes po. Okay. So next guys. Sir, ano po reaction nyo sa sinabi ni Sec Eduardo Año kahapon sa pinal niya doon sa DOJ kahapon na wala daw katotohanan yung nakatanggap siya ng envelope? Ano po, sino po pwede? Wala daw katotohanan na nakatanggap siya, si Sec Eduardo Año. Ano walang katotohanan eh, nakita ng team namin na nandun din siya sa meeting sa townhouse. Paglabas, may, Paglabas. may dala na siya na ano, yung Hindi envelope, paper bag. Paper bag, oh. Naku po mga kababayan, no? Kaya pala itong si Anyo, kabayan, no? Alam mo naman natin na dati ay maka Duterte yan, kabayan. Di po ba? Kaya pala. Kaya pala nasa posisyon pa siya until now. Kasi bumaliktad na pala, kabayan, no? Di po ba? Tapos nakareceive pa, di umano, ng maleta. Pambihira nga talaga tong pera, mga kababayan, no? Yung dangal mo ay kayang ano? So, Yung prinsipyo Sir, doon mismo. sa affidavit din nyo, meron kayong delivery sa mga media and mga trolls. Can you tell us more about it po, yung delivery? Gaano kadalas yung deliveries nyo? At if possible, can you name those media personalities kaya na nakatanggap? meron siya. Mga ilang beses po kayo na? Sa tamang panahon na siguro Yung mga pangalan siguro po sa sa mga media. Sir, follow up lang po doon sa lamang maleta. Doon po sa lamang maleta, magkano po yung laman nun, sir? Hindi ko pa... Yung rough estimate na lang po, sir. Yung isang maleta, hindi ko kayang buhatin. So, kailangan ko ng kasama. Bigat yung 50 million. Alam ko kasi yung trabaho ko sa bangko eh. Pero sir, yung rough Buhat estimate rin kami lang ng po nila. pera. Estimate ko nasa 50 pataas. Ang isang laman ng isang maleta. Sir, paglabas ninyo, may kontak kayo kay Congressman Saldico. Na alam niya yung paglabas ninyo. Hindi pa. Pagdating ninyo kay Congressman Saldico, kayo yung mga active pa o walang active sa inyo? May active sa amin yung mga PNP. Yung the rest na nasa armed forces, may retired. Tsaka hindi naka-retire. So, kayo lang talaga yung pinagkakatiwalaan na magde-deliver. Meron kayong mga kasama, sabi ninyo, na mga PNP. Nakakalapit ba sa pira yung mga PNP na yun? O kayo lang talagang nakakalapit doon? Lahat po kami ng security ni Kung Saldi nakakalapit po. rotation kasi Rotation yung yung duty. detail namin. Pero mga PNP hindi nakakalapit doon. Lahat po ng Kasama security sila. kasama. Rotation yung detail namin, sir. Na ito. So, saan ahensya ng gobyerno may tiwala kayo na makarating to? Sa Senado or sa Congress na may imbestigahan to? Sa sir, kung Magandang tanong to. makatulong na matapos na yung mga... Basta wala kayong pinipili. Yes, sir. Pero nakita natin yung pattern, di ba? Na parang tinatagal, tapos instead na imbestigahan yung allegations, parang kayo yung pinapa-imbestigahan. Hinahanapan lang silang target. So, Tama. ang tanong rito, kasi ang importante dito may allegation, so dapat may formal na scrutiny na mangyayari. Yeah. Pero hindi nangyayari yon. So, ang tanong ko, ano kaya tinakatakutan? Kapag ka ito na ilabas, nagkaroon ng formal na hearing, tapos na scrutinize, maglabas ng ebidensya, meron pa bang, aside sa affidavit, makikita natin na talagang, may expose yung korupsyon na nangyayari. Yes, sir. Marami pang ebidensya na pwede. Baka marami pa kami may turo, sir, pag nakita namin sila doon. Kasi yung sa affidavit, kulang pa nga yun, sir. Hindi lang namin kilala yung iba eh. Sir, may balita kami paglabas ninyo, mayroon pa daw gustong lumabas din na katulad ninyo na gusto rin maglahad. Pwede ba ninyong may sa amin? Kung may katotohanan yun?
Totoo yan po, sir. Pero darating araw makilala din sila. Okay. Sir, as we all know, sir, si Senator Lacson, Blue Ribbon Chairman, then it's turned out na meron siyang pahayag to discredit the 18 Marines. Ano po yung masasabi niyo po? Hindi po sa inyo. Para kay Pinky to kabayan ha, Senator Pinky. na dapat kami nung una, hindi na po kami babang. Yun. Katulad ng sabi ko po, ang buhay namin ay palubog na yung araw. Kung mayroong mang tamang pagkakataon para maglahad kami ng katotohanan, ito na siguro. Kaya, samahan niyo po kami sa aming nilahad na katotohanan sapagkat totoo po yung aming sinasabi. Katotohanan lang po ang aming sinasabi. Kung nagkamali man po kami sa aming serbisyo noon, ito na siguro yung tamang pagkakataon para makabawi po kami. At yun na nga po mga kababayan, mabuti na lang at may isang dating General Esperon na kahit papano ay nakapagbibigay ng lakas, mas lalong lakas ng loob sa ating magigiting na Marines kabayan na mas lalong ilathala pa nila or talagang panindigan nila kabayan yung mga sinasabi nila. Di po ba? Kasi alam naman natin kabayan, di po ba, na yung pera, di ba, pag nasilaw ka. Kaya, sobrang bilib tayo dito kay retired General Esperon mga kababayan. Di ba, kahit matanda na siya, ay nagpunta siya dyan para kahit papano ay bigyang suporta yung ipinaglalaban ng ating retired or dating Marines kabayan. Di po ba? Kaya, huwag natin kalimutan isama natin sila sa dasal kabayan. Di ba? Para itong problema na to sa ating bansa ay na kabayan, masolusyonan na. Di ba? Kahit di man ngayon, ay doon sa pag-upo ni BP Inday kabayan na paniguradong may mananagot na talaga. Di po ba? Huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe kabayan and like and share na rin po sa ating video kahit papano. Malaking tulong na rin yan sa atin kabayan. At syempre yung mga kababayan nating OFW, mag-ingat po kayo palagi dyan kabayan kasi alam nyo naman yung ating mahal na Pangulong Reporter, di po ba, ay nag-aantay lang ng may masuging kababayan. Pambihira, di ba kabayan? So ingat-ingat kayo dyan kabayan. God bless you po and big salute sa ating mga Marines.